Okay, mapagpalang araw sa lahat. Bali ngayon, magre-retoke tayo ng old tattoo. Wala naman masyadong binago pero nag-add ako ng mga konting details sa dati niyang tattoo. So, ito yung dati niyang tattoo. Ayan, kung makikita nyo. Cover up na rin siya dati, tapos pinalaser na siya. Makikita nyo yung mga lotus. Halos wala siyang transition. Parang isang kulay lang na kinulay. Bali, yun yung mga ayusin natin. Tapos yung kulay ng koi, babaguhin natin. Pero syempre, lahat naman yan gagalawin natin para sabay-sabay na gagaling. Kumbaga, walang maiiwan dun sa dating tattoo. Bali dito, mag-add ako ng pinaka-background niya kasi medyo parang bitin dun sa itaas na part nung tattoo niya. Tapos, yan, i-sketch na lang natin. Tapos, kukunin lang natin yung pinaka-hulma nung pinaka-shoulder niya para buong buo siya tignan. Para sa akin kasi mas okay tignan pag yung upper half sleeve natin nakakorte sa mismong shoulder natin. So maganda siya tignan para sa akin. Tapos buong buo siya tignan. Bali dito sa Lotus, inuulit ko lang yung dati niyang linya. Pero imbis na ulitin lang, ginawa ko, kinapalang ko na. Nag-power line ako dito sa mga linya ng Lotus. Ang gamit ko dyan 11RS. Tapos ang bolts ko dyan 7 bolts na medyo mabagal lang yung hagod. Pagka kasi nag-power line ka tapos RS yung gamit mo, medyo hindi ka talaga pwedeng humagod ng mabilis. Kasi may mga part na malalaktawan, kumbaga hindi mo masasolid yung pagkaka-power line pagka mabilis yung hagod mo. Kasi nagkakaroon ng parang butal-butal talaga. Minsan yung gitna wala. Tapos minsan naman parang putol-putol siya kapag mabilis yung pagkakahagod. Kaya payo ko lang pag magpa-power line kayo na gamit nyo RS, mabagal na hagod lang na medyo mataas yung bolts para maganda yung pasok ng ink sa loob. So dito magkukulay na tayo ng Lotus, yung pinaka-outer na petal niya. Ang kinulay natin dyan nung una, dark magenta. Doon sa ibabang part nung kulay ng Lotus yung una nating kinulay. Tapos nag-blend lang tayo dyan ng red. Kahit anong red siguro na meron kayo, pwede nyong gamitin. Pang-blend nyo dun sa dark magenta o pwede rin gawin nyo deep maroon, dark maroon, pwede rin yun. Tapos orange naman yung kinulay ko doon sa pinakadulo ng petals niya. Kasi yun yung isa sa mga nire-reklamo ni client na parang isang kulay lang kasi yung nangyari doon sa Lotus niya. Gusto niya mangyari, magkaroon ng blending o ng transition, yung pinaka-Lotus. Tapos yung pinaka-inner petal niya, nag-mix lang ako ng yellow at saka ng caramel. Tapos nag-blend ako ng white. Ganun lang kasimple yung ginawa natin doon kasi sabi ni client, bahala na daw ako, diskartehan ko na lang kung paano mapapaganda yung tattoo niya. Dito naman sa isang Lotus, ang kinulay ko dyan, ganun pa rin. Dark magenta, red, tapos pink naman. Hindi kagaya dun sa nauna, orange yung pinaka dulo ng petal na ginawa natin. Dito sa isang Lotus, pink naman yung ginamit natin para hindi siya pareho ng kulay dun sa isang Lotus. Tapos yung pinaka inner petal naman, ang kinulay natin dun, light magenta. Tapos nag-blend lang tayo ng puti para magkaiba rin siya kahit papano. So eto na, dito naman tayo sa koi na kailangan nating ayusin din. Bali yung ulo niya, binago ko ng konti. Nagkaroon tayo ng konting detail dito kasi meron akong kailangan takpan pa dun sa part ng ulo. Kaya ginawa ko ng detail kasi dati ng cover up to. So total pinapaayos na rin naman ni client. Sabi ko sa kanya, gagawa ko na lang ng ibang detail para mas matakpan yung mga naunang tattoo dati. Tapos pinalaser pa. Tapos pinatatuan niya uli. Bali yun, sabi niya, diskarte ko na lang daw kung anong mas okay gawin. Tapos yung mata niya, open lang kasi yung mata nung koy dito nung una. Bali nilagyan ko na lang din ng detail. Basta lahat ng kaya kong gawin para dito sa tattoo na to, parang ako na lang din yung nagde-decide. Kaya mas okay sa akin kasi wala akong limit na gawin kung ano yung gusto kong gawin dun sa pinapaayos na tattoo sa akin. Yun din ang kagandahan minsan pagka sinabi ni client na bahala ka na, diskarte mo na yan. Kumbaga, ganadong-ganado ka rin gumawa kasi habang tumatakbo yung imagination mo para dun sa ginagawa mo, tuloy-tuloy lang, diskarte mo. Wala kang sinusunod na kulay, wala kang sinusunod na design. Parang sariling utak mo lang yung gumagana para dun sa tattoo na ginagawa mo. Talaga masasabi ko na isa yun sa mga nakaka-challenge, mas nakakaganang gumawa. Pagka sinasabi ni client na ikaw nang bahalang dumiskarte, may tiwala naman ako sa'yo parang ganun. So yun, mabalik tayo dito sa koi na ginagawa natin. Bali, ang kulay na ginamit ko rito, royal blue dun sa pinaka-dark na kulay niya. Tapos nag-blend tayo ng country blue o siguro pwedeng light blue. Tapos nag-blend ulit tayo doon ng teal na kulay. So yun yung mga naging kulay natin doon sa koi.
Tapos meron lang tayo mga hinighlight dun sa kaliskis. Tapos naglagay tayo ng konting dilaw dun sa palikpik niya, tsaka sa part ng buntot. Naglagay din tayo ng dilaw dun. Ang ginamit nating needle dun sa koi, gumamit tayo ng 9 Magnum, 15 Magnum. Tapos dun sa mga kaliskis, ang ginamit natin dyan, 11 RS para mas ma-shade natin na maayos yung bawat gilid ng mga kaliskis niya. Nagtira din tayo ng konting space para putian naman natin, para mas lalong umangat yung pinaka-koi na ginagawa natin. Tapos yung kulay ng lotus dito sa taas, ginaya ko na lang din sa baba. Konting background the wind bar, okay na. Kaya maraming salamat muli sa panonood. Ako po si Nads Galarbe na nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw. Peace out.